Bala kumanong katayin o ipahamak sa laban si Edwin Lagranada de los Santos ni Kishon the Businessman Davis, kaya't sinadya nitong magpa-overweight. Yan ang paniniwala ng ilang mga boxing fans, pati na rin ng mismong promoter at manager ni Edwin de los Santos na si Samson Lukovic. Kanselado na nga po ang laban ni Davis at de los Santos sapagkat sa weigh-in ay lumagpas ang kampyon na si Davis ng 4.3 pounds sa itinakdang 135 pounds. Maraming beses na nating nakita na ang mga overweight sa mga nakaraang laban ay nagmukhang malakas at malupit dahil sa bentahe sa timbang, tulad ni King Ryan Garcia na ginulpi nga po si Devin Haney last year. Subalit ang mga ganitong panggugulang o panlalamang ng mga unprofessional boxers like Ryan Garcia ay hindi nakalusot kay Samson Lukovic. Natunugan ni Samson na may kakaibang nangyayari dahil parang setup na talaga ang ginawa ni Kishon. Talagang hindi niya sinubukan kunin ang weight limit ng 135 pounds dahil nag-e-expect siya na ang isang tulad ni Edwin de los Santos na nagmula sa isang mahirap na bansa at pamilya ay basta bayaran lang ay papayag ng matuloy ang laban. Yan po ang ine-expect ni Kishon. Sabi nga ni Kishon sa interview, "I'm pretty sure he'll still take the fight. The show must go on." So tiwala siyang lalabanan siya ni de los Santos kahit overweight siya. Pero dahil batid ni Samson ang maitim na balak ni Kishon, hindi nila kinagat ang kulang-kulang $300,000 na penalty na ibabayad ni Kishon. Ika nga po ni Lukovic, hindi man lang siya nagsikap na kunin ang 135. Naniniwala akong nag-ensayo siya para lumaban sa 140 at isa yung mapanganib na bagay. Nakita ko mismo masaya siya tumatalon, sumasayaw sa backstage bago ang weigh-in. Masaya siya dahil doon naisip kong hindi talaga siya naghanda para lumaban sa 135. Kung talagang nahirapan kang magbawas ng timbang, hindi ka magsasaya at magsasasayaw. Dagdag pa ni Lukovic, may 30 taon na ako sa industriyang ito. Alam kong ito ang katotohanan. Sinubukan niyang ipahamak ang aking boksingero at hindi ko ito hahayaang mangyari. Dapat siyang maging ehemplo para sa hinaharap. Ang pera ay hindi maaaring ipagpalit sa kalusugan ng aking boksingero. Nagawa ni Edwin na makuha ang timbang, ang pera ay secondary lang. Ipinakita namin sa mundo na hindi mo dapat isugal ang kalusugan para sa pera. Isa itong kahila-hilakbot na desisyon. So medyo maitim talaga ang naging balak ng Team Kishon Davis mga amigos dahil grabing bentahe ang gusto nila laban kay Edwin de los Santos. Si de los Santos na galing na nga sa injury, galing sa 17 o 18 months layoff o pahinga sa boxing. Tapos ang venue ng laban ay sa teritoryo pa ni Kishon Davis. Hindi pa ba sapat na bentahe yon para kay Kishon Davis kaya't gugulangan pa si Edwin de los Santos? Kung sakaling tumuloy si de los Santos, baka natulad siya sa ginawa ni Ryan Garcia kay Haney o baka mas malala pa ang abutin. Gayunpaman, dahil sa mga kabulastugang pinaggagawa ni Kishon, isang malaking karma ang tumama sa kanya. Dahil kansilado na nga po ang laban, lumipad ng tumataginting na $1 million ni Kishon. Ibig sabihin ng kanya mga ginastos sa training camp, mga sparring sessions, bayad sa sparring partner, bayad sa trainer. Lahat po yun ay gastos na walang balik. Nauwi sa wala ang matagal na pag-iensayo. Nawalan siya ng world title. Bumaba ang kredibilidad. At higit sa lahat ang kanya mga kababayan sa Norfolk, Virginia na mga nakabili na ng tickets ng kanyang laban ay dismayado po sa kanya ngayon. Sahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan.